Hulaan nyo kung saan na naman kami pupunta mag-ina. Hulaan mo, saan na naman kami pupunta. Diba, hindi ka makasagot? Kasi hindi mo nga kasi alam. Siyempre, magpapasok ka na naman. Ano ang gagawin? Sumagot. Hindi makasagot. At ngayong pasukan na naman, syempre mag-aalagaga na naman yung mga nanay dyan na bumili ng mga school supply na mga anak nila ngayong pasukan. Syempre hindi rin tayo magpapatalo. Aatikabo rin tayo pumunta dun sa palengke para bumili ng mga chiririt notebook, pencil, bag, jujuju, basta. At para hindi rin masayang yung lakad ko, dinala ko na dun yung mga requirements ko para magpa-xerox. Kasi ayoko yung pabalik-balik pa. Ay, nakalimutan ako, kailangan kong bumalik. Tayang pamasahe mo. Ako kasi yung tipo ng tao na ano yung bibilhin, ano yung lalakarin, ano na, bilhin na natin agad-agad yan para isang lakaran lang. Kitang-kita nyo naman na nakasakay na kami sa tricycle, diba? At kitang-kita nyo naman yung mga ladyasan namin pagmumuka. Hey! Grabe naman yan talaga. Ang Diyosa lang talaga dyan yung anak ko. Ako, mukha lang talaga akong katulong. Nilait yung sarili. Bakit? Ako lang pwedeng lumait sa sarili ko, wala nang iba. Nang makababa na kami, nagtungo na agad kami dun sa bayaran ng mga kuryente kasi need na talaga bayaran yung electricity namin. At sinabi ko na rin Xerox yung mga requirements ko kasi need ko siyang ipa-Xerox kasi nga mag-a-apply ng trabaho ang butihing ina. Tama ang narinig ninyo. Pagkatapos namin lahat gawin yung mga dapat gawin, nag-intay na kami dito ng jeep ni Andeng. Kasi nga, pupunta na kami doon sa pupuntahan namin kung saan bibili kami ng mga school supplies. Hindi ko nga sana siya isasama dyan kasi nga mainit. Tignan mo nga, napabili pa kami ng tubig sa sobrang init ng panahon. Umaaraw, umuulan, hindi maintindihan yung panahon na talaga namang hindi, ay kumanta na, wala na. Dapat naman talaga kasama yung mga anak sa pamimili ng mga katulad ng mga sapatos kasi para malaman din natin kung kasya ba talaga sa kanila at parang hindi rin masayang yung perang pinambili natin doon. Tapos na nga kami nakapamili ng mga sando dyan at next naman namin pinuntahan itong sapatos. Ang gusto ko nga sanang bilhin yung tag 150 lang na goma kaso naisip ko baka mamaya masugat yung paa ni Andeng. Kaya yung binili ko yung tag 250 na parang leather kaya mas okay na yun kasi komportable yung paa niya doon. Sunod naman namin pinuntahan itong bag. Actually, dinaanan na namin to. Tapos ngayon tinanong ko siya. Sabi ko, magkano yung bag ya? Sabi niya 300. Sabi ko, wala na ba ang tawad? Sabi niya, wala na po. Kasi ganun naman talaga tayong mga nanay, diba? Kung saan yung makakamura, kung saan yung makakatawad, gawin na go talaga. Sa haba-haba ng diskusyon namin ng tendera, patawaran ng ganito, 250 na lang ganito, wala akong nagawa. Nabili ko talaga yung gustong bag ni Andeng. Kasi yun naman talaga ang gusto niya. Tapos sinabay ko na rin yung mga ulam, tas bago niyang pajama, tas ayun. Yun na yung ano na yun. Sa isang iglap lang nawala lahat ng money ko. Sa isang iglap lang nawala na lahat. Mapapakanta ka na talaga sa sobrang gastos. Wala ganito talaga ang buhay. Kailangan talaga natin gumastos. So yun lang mga ate ko.